Mapagpalayang araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Jenny B. Franco ng VVE 211 ng Philippine Normal University at isa po ako sa mga estudyanteng naging bahagi ng outreach program na isinagawa namin noong April 9, 2025 sa Missionary of Charity for the Elderly sa Tayuman, Manila. Yung outreach program po na isinagawa namin is para po sa mga abandoned elders or yung mga lolo at lola na naiwan ng kanilang mga pamilya. At yung karamihan po sa kanila is wala nang dumadalaw talaga. Layunin sana ng activity po na isinagawa namin is bigyan sila ng kasiyahan sa pamamagitan ng pagkanta, pakikibahagi, at simpleng presensya lang po talaga namin. Plano po namin na kantahan sila, makipagkwentuhan, at makapagbigay ng konting tulong na galing po sa amin. Pero dahil nga po sa biglaang pagbabago, dahil sa schedule, hindi po talaga natuloy yung mismong programa namin katulad ng pagkanta. Sa totoo lang po, medyo nalungkot po ako nung umpisa kasi gusto po talaga ng grupo namin na mapasaya sila sa paraan na plinano po talaga namin. Kaya nga po ng pagkanta sa kanila ng mga masasayang kanta. Pero sa halip na kami po yung magbigay ng kanta sa kanila, nasurpresa po kami dahil sila mismo yung kumanta para sa amin, lalo na po ng welcome song. Dahil dun po is hindi po talaga kami makapagsalita nung moment na yon na parang may huminto yung mga mundo namin dahil sa mga lambing ng mga boses nila, sa sincerity ng mga ngiti na ibinigay at pinakita nila sa amin nung araw na yon na talagang humaplos sa mga puso namin. Hindi po rin namin mapigilan yung mga luha namin dahil habang kumakanta sila, naisip ko po na ilang beses po kaya silang naghangad or umaasa na may dadalaw sa kanila. Ilang beses po kaya silang naghintay na may mga presensya po kaya sila na inaasahan na hindi po talaga dumating. Lalo po akong nalungkot nung narinig po yung mga karamihan sa kwento nila na iniwan lang po talaga sila doon sa gate at yung iba po talaga sa kanila is matagal nang walang bumibisita sa kanila. Parang pong tinamaan ako na kahit may mga lolo't lola po tayo sa mga pamilya natin, minsan po talaga nakakalimot pa rin po tayo na ipakita sa kanila yung presensya po natin. Samantalang yung mga lolo't lola na nasa missionaries is nandun po sila, umaasang makakaramdam po ulit sila ng pagmamahal at pagkalinga na galing mismo sa kanilang pamilya. Bukod po sa nakita namin yung mga lolo at lola, ipinakita din po sa amin nila sister sa chapel kung saan nga po nagdasal or tumuloy si Mother Teresa noong bumisita siya doon. Ipinakita din po nila sa amin yung mga gamit na ginamit ni Mother Teresa. Simple lang po yung munting kwarto, pero ramdam mo po yung presensya ng Diyos sa kwarto na yun and sa lugar na iyon. Ipinagdasal din po kami nila sisters at binigyan po kami ng mga wisdom na talagang magagamit namin sa pang-araw-araw, hindi lamang po sa hinaharap. Isa po sa mga tanong na iniwan nila sa amin is yung ano nga ba talaga yung itineters ni God para sa amin. So, napaisip po kami talaga and napaisip po ako kasi dahil sa dinami-dami ng ingay sa mundo, minsan nakakalimutan natin pakinggan yung mga talagang gustong iparating sa atin ng Diyos. Yung uhaw niya na magmahalan tayo, na magmahal tayo, na magmalasakit tayo, at na makibahagi din tayo sa mga misyon niya.
Sa karanasan na po na yun is nagturo po talaga sa akin, na nagturo po sa akin ng pagmamalasakit, pakikinig sa kapwa, at presensya. Hindi lahat ng tulong is madadaan natin or kailangan natin ng malaki or engrande. Minsan sapat na sa ibang tao yung paglingon nila, yung paglingon natin, yung pagtigil natin sandali para makinig at makiisa sa mga misyon kagaya nga po ng mga outreach program na po na to. And bilang isang klase, yung BVE 211 is mas lumalim po yung ugnayan namin. Nakita po namin kung gaano po talaga na pinapahalagahan ng isa't isa yung pamilya. Na habang doon po sa chapel, habang sinasalubong po namin yung mga ngiti at kwento na nangyari po doon sa chapel is para po naming isa-isa binubuksan yung mga mata namin sa katotohanan at realidad ng mundo natin. At sabay po rin namin naranasan yung mga saya, lungkot, and pagkamulat sa araw na iyon. Isa po sa pinakatumatak din mula sa course na ito, sa Contemporary Family Life, na yung katotohanan na hindi lahat ng pamilya is buo. Talaga pong meron talagang problema, meron po talagang iba't ibang klaseng sitwasyon. Pero lahat po talaga tayo ng tao is may karapatan na mahalin. Sa pag-aaral po namin ng iba't ibang konsepto tungkol sa pamilya, lipunan at values, na-realize ko kung gaano kahalaga yung pagkakaroon ng malasakit. Hindi lamang po sa sarili mong pamilya, kundi sa mga kapwa po or sa mga taong paligid po sa atin. Isa po sa mga challenges na talagang para sa akin ay tatanggapin ko is yung ganitong realidad na may mga tao or may mga matatanda po talagang iniwan, kinalimutan, and pinabayaan. At minsan, bilang isang pre-service teacher, di talaga natin alam kung ano dapat gawin. Pero sa course na ito is nagtulak sa akin na magising at magsimulang kumilos kahit sa maliit na paraan. At para sa inyong mga nanonood ngayon, iniimbitahan ko kayo na kumilos. Hindi kailangan ng malaking proyekto na kahit simpleng pagbisita sa mga lola't lola nyo or pagtulong sa mga kapitbahay natin na nangangailangan ay isa ng hakbang patungo sa isang mapagmalasakit na lipunan. Dahil dyan, iniiwan ko kayo ng mensahe, hindi hadlang ang pagkawasak ng pamilya sa pagmamahalan. Dahil sa dulo, ang bawat isa ay nangangailangan ng pag-unawa at presensya. Kaya maraming salamat po sa inyo. Ako nga po ulit si Jenny B. Franco ng BBE 211 at maraming salamat.